Napatayo sa kinauupuan si Cassandra. Nanlamig ang palad niya habang nakatitig sa boss niya. Parang nabingi siya sa narinig. "Sir, pakiulit nga po." Tila hindi makapaniwalang pakiusap niya sa binata. Hindi umiwas ng tingin si Gabriel. Kalmado itong nakatingin sa kanya. "Magpanggap kang asawa ko sa harap ng pamilya ko. Isang gabi lang." Isang maikling tawa ang kumawala sa labi ni Cassandra. "Anong nakain mo ngayon, sir? Mali po kayong napiling kausap. Pagod ho ako ngayon." "Hindi ako nagbibiro, Miss Sanchez. Seryoso ko sa alok ko." Mabilis na sagot ng lalaki. "Hindi nyo ba naririnig ang sarili nyo? Sekretary nyo ako. Isa pa, wala ho tayo sa telenovela." "Hindi kita tinatrato bilang empleyado ngayon. Humihingi ako ng tulong." "Sa ganyang paraan? Bakit hindi na lang kayo kumuha ng tunay na girlfriend o magbayad ng kung sinong handang gawin yan?" Sumandalang lalaki sa mesa at bahagyang pumikit. "Dahil hindi sila maniniwala. Kilala ng pamilya ko ang lahat ng babae sa paligid ko. Ikaw lang ang hindi. Nagtatrabaho ka na sa akin sa loob ng 5 taon. Pwede nating sabihin na nagkagustuhan tayo." Napatawa si Cassandra. Hindi pa rin siya makapaniwala. "Sir, wala akong panahon para sa mga joke mo, ha?" Akmang aalis na siya nang muli itong magsalita. "Kahit na ganito ako, lahat ng babaeng kilala ko ay either patay na patay sa akin o gustong maikama ko at subukan ng pagkalalaki ko." "So pinili mo ko dahil hindi kita type? Wow, please sir, humanap ka na lang ng ibang pagtitiripan mo." Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. "How much do you need?" Tila desperadong tanong nito. "Kahit anong ialok nyo, hindi ako papayag na magpanggap na asawa nyo. Marami pa ho akong gagawin, please. Iba na lang ang pagtripan mo." Mabilis siyang tumalikod bago naglakad papalabas ng opisina. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto, narinig niya na muli ang boses ni Gabriel. "Kung sakaling magbago ang isip mo, bukas pa rin ang alok ko." Napapikit siya pero hindi na siya lumingon pa. Dumiretso na siya sa desk niya habang iniisip kung trip lang ba siya ni Gabriel o nababaliw na ito. Magpanggap bilang asawa na to? Ano sila? Nasa pocketbook? Hindi niya na namalayan na maghapon na pala niyang iniisip ang sinabi ng lalaki. Kahit ilang beses niyang sinubukang mag-focus sa trabaho, hindi niya magawa. Gusto niyang matawa sa isipin na gusto ng boss niyang magpanggap sila bilang mag-asawa. Pero ang kinaiinis niya ay ang isang bagay na sinabi nito. Sino bang nagsabi rito na hindi niya gusto ang lalaki? Napabuntong hininga na lang siya. Pinilit niyang aliwin ang sarili sa trabaho kahit hindi naman siya nagtatrabaho. Namalayan na lang niya na hapon at kailangan na niyang umuwi. Pagdating niya sa apartment, nagpalit lang siya ng komportabling damit bago dumiretso sa kanyang maliit na art studio. Pagbukas pa lang niya, ay agad na kumalat ang amoy ng pintura at turpentine. Dati ay sapat na iyon para pakalmahin siya, pero ngayon ay wala pa rin siya sa wisyo. Isinuot niya ang lumang apron, kinuha ang brush at humarap sa blankong canvas na para bang hinihintay siyang kausapin. Isang linya, dalawa, wala, huminto ang kamay niya sa ere. Focus, bulong niya sa sarili, pero tila may kumakalansing na ingay sa loob ng kanyang ulo. Ang boses ng boss niya kanina. Pinilit niyang iguhit ang anino, ang kurba ng liwanag. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang mabuo hanggang sa lumipas na ang 10 minuto, 30 minuto at hindi niya na namalaya na ilang oras na pala siya sa harap ng bakanting canvas. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, hawak ang brush na wala ng silbi. Doon pumasok ang matagal niya nang minimis-prioritize, ang magpinta ng isang taong walang saplot, isang art na madalas ay malaswa para sa iba. Napailing siya. Walang papayag sa gusto mo, Cassandra. Mahinang sabi niya sa sarili. Sino ba naman ang papayag na ilantad ang sarili sa isang pintor na hindi pa kilala? Napahilamos siya ng muka bago humiga sa malamig na sahig at pumikit. Hindi niya alam kung bakit ba bigla na lang pumasok sa isip niya ang boss niya. Ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon. Hanggang sa bigla na lang siyang napatawa bago marahas na napaupo.
Hindi pwede. Asik niya sa kawalan pero naroon pa rin ang ideya. Paano kung iyon ang hingiin niyang kapalit? Nababaliw na ako. Anya bago tumayo na. Akmang lalabas na siya ng studio nang mapatingin siya sa bakanting canvas. Nakakainis ka, Gabriel. Inis niyang sigaw bago padabog na itinabi ang mga gamit. Sa loob ng 5 taon niyang pagtatrabaho sa lalaki, palagi na lang nitong pinupuna ang mga mali niya at laging galit kahit wala naman siyang ginagawa. Bakit bigla na lang siyang magpo-propose ng isang kalukuhan? Ano ba ako sa lalaking yun? Joke? Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangan nito ng magpapanggap na asawa. Sa pagkakaalam niya, maraming patay na patay sa lalaki. At kahit walang kapalit, marami ang gustong magpanggap na asawa nito. Well, not my problem. Bumuntong hininga siya bago nagdesisyon na magpahinga. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Agad siyang dumiretso sa opisina ni Gabriel para ipasa ang iilan sa mga papeles na kailangan itong pirmahan. Naglalakad na siya papasok sa loob nang may marinig siyang boses na nagpahinto sa kanya. Kasama mo ang asawa mo, hindi ba? Hindi na kami makapaghintay na makita siya. Lalo na noong sinabi mo sa amin na nagpakasal ka nang hindi namin alam. Hindi niya alam kung kaninong boses yun. Boses lalaki, pero alam niyang hindi si Gabriel. Walang buhay na sagot ng boss niya rito. Especially Dad, hindi na siya makapaghintay na makilala ang asawa mo. Alam mo Gab, kung niloloko mo lang kami pwede ka pang umatras. Maiintindihan namin. I'm married at totoo yun. We will be there. Anas ng binata sa kausap. Okay, chill. But you know, if you bring a fake wife or fake girlfriend again, alam mong mapupunta kay Andrew ang kumpanya. Alam mo naman ang gusto ng daddy mo yung lalaking kayang-kayang mag-continue ng legacy, hindi ba? Napalunok siya. Nanganganib si Gabriel. Kaya ba ito nakikiusap sa kanya na magpanggap bilang asawa nito para manatili itong CEO? She knew Andrew. Ito ang stepbrother at golden child ng pamilya ni Gabriel. At ayon sa pagkakakilala niya sa binata, ay never pa itong nagseryoso sa buhay. Halos lahat ng hinahawakan na business ng lalaki ay nalulugi. She's 100% sure na kung ito ang mag-handle sa kanila, wala pang 6 na buwan ay sa kangkungan na sila pupulutin. Nagdesisyon na lang siyang bumalik sa mesa niya at mamaya na kausapin ng binata. Buong araw niyang napansin ang pagkabalisa ng lalaki. Kahit tinanong niya na ito ng maayos ay iba ang sagot nito. Nakikita niya rin itong tulala at halatang stress na sa nangyayari. And for some reason ay nasasaktan siya sa isipin na ito ay nahihirapan. Kaya naman kinahapunan, nagdesisyon siyang makipag-deal na lamang sa binata. Miss Sanchez, agad na bati ni Gabriel sa kanya nang makita siya nito. Sir, bati niya sa binata. Tumahimik siya sandali, nakatingin sa mga papel na nasa mesa nito. May proposal ako. Agad na napaayos nang upo ang lalaki. Go ahead. Marahan siyang lumunok. Isa akong pintor at part-time work ko ang pagpipinta. May proyekto akong dapat tapusin. Kailangan ko ng modelo at wala akong makuha na kakilala ko at medyo kapos na rin ako sa oras para dito. There will be a big competition next year. This is actually my dream na mapasama sa competition na to. Proyekto? At anong klaseng proyekto to? Pinikit niya ang mga mata. Figure study, artistic, walang mali siya. Huminga siya ng malalim. Nude. Sandaling natahimik ang lalaki. Yun ba ang gusto mong kapalit sa deal natin? Yes, actually, narinig ko kayo ng kausap niyo kanina. And alam kong nasa panganib ang posisyon niyo. You clearly need to go to that dinner with the wife. And I'm saying that I will do it in exchange of you being my model. Hindi kita pinipilit at hindi pa ako tumatanggi. Miss Sanchez or should I say Cassandra? Napalunok siya at sa hindi malamang dahilan, tila ba kinain siya ng hiya. Sir? You want to paint me? Yes. Nude? Dugtong nito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng binata, dahilan para mapayuko si Cassandra. Sir? Pumapayag ako. Ha? Talaga po? Yes. Alam kong mahirap para sa iyo ang gagawin mo. Mukhang pareho tayong pumayag sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Ngumisi ang lalaki.
Pero hindi ko alam na gusto mo akong iguhit sa ganoong paraan, Cassandra. Tila ba gustong umatras ni Cassandra nang makita niya kung gaano kaganda ang mansyon nila Gabriel. Pagpasok nila sa maluwang na sala, agad siyang sinalubong ng malamig na titig ng mga magulang ng lalaki. Ang stepmother nito na nakaupo ng tuwid sa sofa na tila ba kanina pa naghihintay, habang ang daddy naman ng lalaki ay nakatayo sa tabi nito habang nakatingin ng mariin sa kanya na tila ba inuuri pati kaluluwa niya. Ang kapatid naman itong si Andrew, bahagyang nakasandal sa sandalan ng upuan, nakapamewang habang nakangisi. Nang magtama ang mga mata nila, mabilis nitong iniwas ang tingin. Sabay mahinang pag-iling na para bang may nakakatawang biro sa isip nito. Isang birong siya ang paksa. "Dinner is ready," malamig na sabi ng stepmom nito bago agad na tumayo at naglakad patungo sa dining area nang hindi man lang hinintay na ipakilala muna siya ni Gabriel. Marahan naman siyang inakay ng binata papunta ng dining. Nag-aalala ang mga mata nito. Nagpilit siya ng ngiti dito. "Kalma lang," paulit-ulit niyang sabi sa isip. Nang maupo sila sa mahabang mesa, mas lalo niyang naramdaman na para siyang nasa gitna ng isang tahimik na paglilitis. Tumikhim ang stepmother ng lalaki kaya naman napatingin sila dito. "So nagpakasal ka na pala nang hindi namin nalalaman?" Tanong nito kay Gabriel. Kita niya ang pagtiimbagang ng lalaki. "Hindi ko kailangang ipaalam lahat ng gusto kong gawin." "She looks ordinary," ngisi pa ng kanyang stepmother. "O baka ayaw mo lang bumaba muna ng pwesto para bigyang daan si Andrew mamahalan ng kumpanya." "Hindi niyo ako kailangang palitan. Ang kumpanya, hindi dapat gawing isang wrestling game na may kaduo. After mapagod ng isa, papalitan ka ng kaduo para ipagpatuloy ang trabaho niya. Our company is getting a household name this time. And we are here. May partner. Pero para bang hindi pa rin kayo kumbinsido?" "Wala lang, para lang kasing biglaan. Wala kang ng pinakikilalang GF, tapos biglang kasal ka na?" Ani ng kanyang stepmother. "I'm a private person and at the same time an adult. Kung nagpakasal ako ng lihim, problema ba yun? Now sinasabi ko sa inyo, no one wants to believe. This is just a waste of time." "Okay, I am sorry. So she's your wife?" Tanong ni Andrew. "Yes." Marahang humarap sa kanya ang daddy ng lalaki. "So Cassandra, ano nga ulit ang trabaho mo?" Mabagal at kontrolado ang boses nito. Napatigil siya sandali. Marahang ibinaba ang kubyertos bago tumingin dito. "I work as Gabriel's secretary." Napakunot ang noo ng stepmom ng binata. "Secretary? So, it's basically you being his Cinderella." Bago pa siya makasagot, mahinang tumawa si Andrew. "Meaning, paupo-upo lang siya habang si Gabriel ang gumagawa ng lahat." Sabi nito, hindi man lang ito nag-hesitate na iyon ay sabihin. Naramdaman ni Cassandra ang pag-init ng kanyang batok, pero pinili niyang umiti. "I'm good at my job. I love managing Gabriel's time." "Ganun ba?" Tanong ng daddy ng binata. Naramdaman ni Cassandra ang paghawak ni Gabriel sa kamay niya. Pinilit niyang higpitan ang pagkakahawak doon na para bang sinasabing ayos lang siya. "So you entered the company thinking of dating my son?" Biglang bumigat ang hangin. Napansin niyang bahagyang tumigil ang galaw ng binata sa tabi niya. "Dad," suway ni Gabriel dito. "It just happened, sir. And I'm earning well enough to support myself." Isang katahimikan na naman ang bumalot sa mesa, pero lumipas lang ang ilang segundo, nakabawi na rin ang daddy ni Gabriel. "Enough to support yourself? Interesting. Sa edad mo'y karamihan ay naghahabol na ng security." Tiningnan nito si Gabriel na para bang may sinasabi sa lalaki. "Well, she has Gabriel. Kahit naman hindi na siya mag-work. That's enough." Sigaw ni Gabriel sa kapatid. "Hindi ako mananatili sa isang table. Kung saan minamaliit niyo lang ang asawa ko. Nakita niyo na kami. We're leaving." Pagkasabi nito noon, marahan nitong hinawakan ng kamay niya at hinila. Wala siyang magawa kundi ang tumayo na rin. Hindi na ito tumingin pa sa daddy nito. Naglakad na sila papalabas ng bahay. Ramdam niya ang higpit ng paghawak nito sa kamay niya. Halatang nagpipigil ito ng galit.
Pagdating sa labas, tulala sila pareho. Ilang segundo silang nakatayo lang bago siya nito binitawan. Let's finish this. Let's go. Aya ng lalaki sa kanya bago sila sumakay sa kotse. Sa isang hotel sila dumiretso kung saan nagdesisyon silang gawin ang painting. Pero pagdating pa lang nila sa lobby, umorder na ang lalaki ng alak. Gustuhin man niyang tumanggi, hindi niya magawa. Yun ang unang beses na nakita niyang galit ang boss niya. Let's just have a few drinks. I need alcohol to calm my nerves. Anito sa kanya nang dumating sa room. Wala naman siyang magawa kung hindi ang tumango. Pagdating ng alak, ay tila baliw na tinungga ni Gabriel ang unang bote na mabuksan. I hate them. Lagi na lang silang ganyan sa mga taong ipinapakilala ko. Lagi nila ako minamaliit dahil hindi ako nakikipag-date. Tinatawag pa akong bakla dahil gusto kong mag-focus lang sa kumpanya. Naupo siya sa tabi ng lalaki at binuksan din ang isa sa mga bote na nandoon. Marahan niyang ininom yun. I'm sorry for putting you in this kind of situation. Sana tigilan ka na nila ngayon. Sagot niya bagong umiti. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan habang nagiinuman. Hindi na nga niya namalayan na halos maubos na nila ang alak na in-order ng lalaki. Nakaramdam na rin siya ng pagkahilo dahil doon. Should we start? Tanong ng lalaki bago naghubad ng blazer. Tumango naman siya at tumayo na rin para sana kunin ang kanyang gamit. Pero bago pa siya makaalis, pinihit siya paharap ni Gabriel. Sa isang iglap ay nakalapat na ang labi nito sa kanya. Sinubukan niyang itulak ang lalaki pero mas malakas ito. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kalasingan ni Gabriel. Hindi ito ang usapan nila. Napabalikwas ng bangon si Cassandra at agad din naman siyang napahawak sa ulo niya nang sumiklab ang sakit doon. Parang may pumipintig sa kanyang sintido. Bawat tibok ay tila hinahati ang ulo niya sa sakit. Napapikit siya sandali, pilit inaayos ang paghinga. Gabriel, bigla siyang napatigil nang maalala ang nangyari. Ang halikan nila kagabi. Ramdam pa rin niyang dampi ng labi nito. Ang paraan ng paghigpit ng kamay nito sa kanyang bewang. Ngunit kasabay ng alaala ay ang matinding kirot sa ulo na para bang may humahadlang sa kanya na alalahanin ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Bahagyang nangihina ang tuhod. Napalingon siya sa paligid, umaasang naroon si Gabriel. Ngunit walang tao sa silid bukod sa kanya. Agad siyang napatigil nang mapatingin sa gusot na kumot at ang mantsa sa bedsheet. Hindi niya agad matukoy kung ano yun. Ngunit sapat na yun para magpaalala na hindi lamang imahinasyon ng lahat. Ginawa talaga namin yun? Ano bang nasa isip ko kagabi? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang hanapin ang lalaki. Isa-isa niyang sinilip ang bawat sulok ng silid. Ang banyo, ang shower area, na bahagya pang basa ang sahig. Ang salamin na may bahid ng hamog na alam niyang galing sa tubig ng shower. Wala na roon ang lalaki. Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Agad niyang nilapitan ng isang staff ng housekeeping na kasalukuyang nagtutulak ng cart ng mga tuwalya malapit sa silid niya. Good morning po. Good morning ma'am. May kailangan ho ba kayo? Kasi may nakita po ba kayong lalaking lumabas dito kanina? Matangkad po at moreno. Papasensya na po ma'am. Wala po. Kakaakyat ko lang din ngayon eh. Agad siyang nagpasalamat bago nagdesisyon na pumunta sa front desk at doon na magtanong. Yung kasama niyo ho ba ma'am? Umalis na siya pero binayaran niya na po yung stay niyo at breakfast for today. Bumigat ang dibdib ni Cassandra. Iniwan siya ng binata. Baka nasa opisina na siya. Pagpapakalma niya sa sarili. After all, ito ang CEO ng kumpanya nila at kailangan itong maaga sa mga meetings. It's 10 a.m. Kailangan ko na ring pumasok. Kahit kumikirot pa rin ang ulo niya, nagdesisyon pa rin siyang pumasok ng opisina. Inaasahan niyang makikita roon ang lalaki. Ngunit pagdating niya sa opisina, iba ang bumungad sa kanya. Cassandra, hindi pumasok si sir? Agad na bungad sa kanya ng isa sa mga kasamahan niya. Oo nga, wala man lang pasabi. Ani pa ng isa. May nangyari kaya? Tanong ng isa
bago pa tumingin sa kanya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Lumapit siya sa isang katrabaho. Hindi pumasok si sir? Hindi, wala siya ngayon. Hindi rin siya sumagot sa tawag ng management. Hindi namin alam kung nasaan siya. Buti naman at nandito ka na. Nanigas si Cassandra. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang numero ni Gabriel. Isang beses, dalawa, tatlo, pero walang sumasagot. Isinilid niya ang phone sa palad. Nanginginig ang mga daliri. Kung wala siya sa hotel, wala sa opisina at hindi rin sumasagot sa tawag. Nasaan si Gabriel? Tulala siya buong maghapon. Nakaupo siya sa harap ng mesa, ngunit hindi niya halos maharap ang mga dokumentong nakabukas sa harap niya. Paulit-ulit lang bumabalik sa isip niya kung nasaan ba si Gabriel. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na may emergency lang ang lalaki. Baka may nangyari sa pamilya nito. Baka may biglang problema na kailangan itong asikasuhin. Pero bakit kahit text wala? Kung may emergency, tatawag siya kahit isang message lang. Tanong niya sa sarili. Hanggang sa matapos na ang araw, hindi niya nakita ni anino ni Gabriel. Dumaan pa ang ilang araw, hindi pa rin nagpapakita si Gabriel. Kahit ang mga tawag mismo niya, hindi nito sinasagot. Tinataguan niya ba ako? Natanong na lang niya sa sarili. Napapikit si Cassandra. Pinigilan ang kirot na umaakyat sa kanyang lalamunan. Cassandra, wala pa rin bang balita kay sir? Nasaan na ba siya? Agad siyang napailing sa isang trabaho. Gustuhin man niyang sagutin ang tanong nito, hindi niya magawa. Kahit kasi siya, gustong malaman kung nasaan ang lalaki. Kinabukasan, nagulat na lang siya nang makita na bukas ang pinto ng opisina ni Gabriel. Kinakabahan pa siya nang pumasok doon, pero agad siyang napatigil sa nakita. Sir? Tawag niya sa di kilalang lalaki. Agad itong lumingon at ngumiti. You must be Miss Sanchez. I'm Jigs, the new CEO. New CEO? Yes, I'm Gabriel's cousin. By the way, I want you to arrange a meeting for me. Tila hindi niya ito narinig. Natulala siya sa kawalan habang iniisip ang binata. Hindi na siya babalik. Napahigpit ang hawak niya sa sling bag na suot. Nanikip ang lalamunan niya habang bumabalik sa isip niya ang gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Kinamit lang niya ako. Miss Sanchez. Tawag sa kanya ni Jigs. Agad siyang napakurap-kurap at napatingin sa binata. Yes sir, I will arrange a meeting for you and will also call HR to process everything you need. Thank you, Miss Sanchez. I heard a lot about you at masaya akong makatrabaho ka. Nag-train ako ng maraming taon para sa posisyon na to. Pero newbie pa rin ako sa pag-handle ng mga tao. Maaasahan niyo ho ako. Tila ba may kung anong nakabara sa lalamunan niya nang sabihin niya iyon. Malapad naman nang umiti si Jigs. Thank you, Miss Sanchez. Nagpilit siya ng ngiti bago tumalikod at tila ba papel na naglakad palabas. Ganoon na lang ba yun? Basta na lang napalitan si Gabriel at ang malala pa, hindi niya alam kung nasaan ang lalaki. Inilabas niya ang phone at sinubukan na tawagan ng binata. Nakailang ring yun, pero katulad ng mga nauna niyang tawag ay wala pa ring sumagot. Sa huli, narinig na lang niya ang isang ring tapos wala na. Gabriel blocked her number. So it's true. Tinaguan niya nga ako. Anya sa sarili. Hindi na siya nakakuha pa ng kahit anong balita tungkol sa lalaki. Para bang tuluyang naglaho si Gabriel na parang bulalang. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. 2 buwang pilit niyang binubuhay ang sarili na parang walang nangyari. Kahit sa loob niya, unti-unti siyang nauupos. Sa huli, tinanggap na lamang ni Cassandra ang lahat. Hindi dahil naka-move on na siya, kundi dahil pagod na siyang umasa. Tuwing maiisip niya si Gabriel, mas nangingibabaw ang inis kaysa sa lungkot. Inis sa lalaki at higit sa lahat, inis sa kanyang sarili. Hindi na nga niya naipinta ang lalaki. Nakuha pa nito ang pagkababae niya. Ngayon ay kinailangan tuloy niyang gumawa ng 3 painting kapalit ng painting na hindi niya nagawa. Ilang beses na rin niyang gustong tanungin si Jigs kung ano ba talaga ang nangyari kay Gabriel. Ngunit ano ba ang dahilan para alamin pa ng sekretary ang whereabouts ng boss nito? Alam din naman niya na maaaring
Alam ng pamilya ng lalaki na peki lang siya, na hindi talaga siya nito asawa. Dahil kung siya ang asawa ng lalaki, ay malamang sa malamang na siya ang unang sasabihan ng mga ito kung may nangyari kay Gabriel. Isang hapon, habang nasa supermarket siya at abala sa pagpili ng mga kailangan niya, bigla na lang siyang napatigil. Sa di kalayuan, may babaeng tumatawa habang kinakausap ang isang cashier. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang ito ay makilala. Ava? Halos pabulong niyang sambit, hindi sigurado kung guni-guni niya lang yun. Sakto naman na napalingon din sa gawin niya ang babae. Isang segundo lang ang lumipas bago napalitan ng pagkagulat ang mukha nito. Kasunod ang isang malapad na ngiti. Cassandra? Oh my gosh! Ikaw ba yan? Hindi niya na namalayan kung paano sila biglang nagyakapan sa gitna ng supermarket. Para bang biglang bumalik ang mga taon na magkasama silang umuwi galing university. Halos ilang taon na din silang hindi nagkita. Bukod sa panakanakang kamustahan sa chat na laging nauuwi sa next time na lang ulit. Oh my gosh! Ang ganda mo pa rin! Puri ni Ava sa kanya. Inirapan naman niya ang babae. Baliw, mas maganda ka no? Saglit silang nagkwentuhan hanggang sa ayain siya ng babae. Coffee? Kahit saglit lang, na-miss kaya kita. Miss na rin kita. Agad silang nagpunta sa isang maliit na cafe malapit sa supermarket. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga memories nila nung college hanggang sa may tila maalala si Ava. May ikukwento ko sa'yo. Bakas ang kilig sa boses nito. Inangat nito ang kamay at doon napansin ni Cassandra ang isang singsing. Engaged na ako. Nanlaki ang mga mata niya at wala sa sariling napangiti. OMG! Congrats Ava! Deserve mo yan. Who's the lucky guy? You will meet him soon. Aba, dapat lang no? Oh, he's here. Agad itong tumayo at tumingin sa labas. Susunduin niya na kasi ako. Sabi kong na-meet ko na ang isa sa mga bestie ko dito sa coffee shop. Gusto mo bang ipakilala na kita ngayon? Hindi alam ni Cassandra kung bakit tila kinabahan siya. Sure, why not? Halos sabay silang tumayo at naglakad palabas ng cafe. Sa di kalayuan, agad niyang natanaw ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Matangkad, pamilyar ang tindig, pamilyar ang anyo kahit nakatalikod. Isang hakbang pa lang ang inilalakad nila nang biglang huminto ang mundo ni Cassandra. Kahit hindi pa humaharap ang lalaki, alam na niya. Parang tila may sumakal sa kanya. Nahihirapan siyang huminga. Babe! Tawag ni Ava sa lalaki. Lumingon ang lalaki at doon tila ba nalaglag ang puso ni Cassandra. Si Gabriel. I'm with my friend. Nakangising pagmamayabang ni Ava. Nanginginig ang kamay ni Cassandra. Hindi niya na malayang napahigpit ang kapit niya sa strap ng bag niya. Hindi niya na nga alam na nakalapit na pala si Gabriel. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Parang walang nangyari sa kanilang pagitan. Parang isang casual lang ang pagkikita nila ngayon. Hi Cassandra, I heard a lot about you. Nanginig ang mga daliri ni Cassandra. Hindi sa kaba, kundi sa puot. Hindi siya makapaniwala. Masaya pa si Gabriel na makita siya. Parang siya lang ang natulala sa eksena. Habang para sa binata, ay normal lang yun. Nagkatinginan sila sandali. Gustuhin man niyang talikuran na lang ito, hindi niya magawa. Gabriel? Halos bulong niyang tawag sa binata. Narinig niya ang pagtikhim ni Ava. Magkakilala kayo? Ha? Napakurap-kurap siya. I never mentioned his name kasi pero kilala mo na siya. So magkakilala na kayo? Akmang sasagot na siya nang si Gabriel na ang sumagot sa babae. No babe, I don't know her. Sa kanya napako ang tingin ng dalawa. Nakakunot ngayon ang noo ni Ava. Gusto niyang sampalin si Gabriel sa pagsasabi nito na hindi siya nito kilala. Pero pinigilan niya ang sarili. Agad siyang napatingin sa t-shirt ng lalaki, Gabriel's Workshop. Iyon ang nakasulat sa t-shirt nito, kaya naman mabilis siyang umiti. Gabriel's Workshop. Napatango-tango naman si Ava na tila ba noon lang naintindihan ang kanyang sinasabi. Yeah,
That's his own business, Gabriel's Workshop. Isa siyang pintor doon. Nakangiting pagyayabang ng kanyang kaibigan. Agad siyang napakunot noo. A painter? Hindi niya alam na kayang magpinta ng lalaki. At never din niyang nalaman na may sarili itong business. Muli siyang tumingin sa binata at agad niyang napansin ang genuine smile nito na tila ba masaya siyang makita. Hindi niya alam kung ano ba ang nararamdaman niya. Di niya na nga namalayan na nakapagpaalam na palang dalawa sa kanya para umalis. Hindi rin niya alam kung paano siya nakabalik ng supermarket at nakauwi. Pagdating niya sa apartment, agad niyang sinearch sa internet ang business ng lalaki at naroon nga ito. Established 7 years ago. Napasabunot siya sa lalaki. Kung pintor si Gabriel at may business 7 years ago, bakit hindi niya alam yun? At bakit tila hindi siya nito kilala? Hindi halos makatulog si Cassandra ng gabing yun. Panay ang isip niya kung bakit tila ba hindi siya nakilala ng binata. Nagsimula na rin siyang mag-research at ayon sa mga kaibigan niyang may connection sa lalaki, ay bigla na lang nag-missing in action ng lalaki sa lahat. Ano yun? Bigla na lang siyang nagdesisyon na maging pintor at magpakasal sa iba? Noong sumunod na araw, pinilit ni Cassandra na iwasan ng dalawa. Hindi siya sumasama sa kahit anong aya ni Ava. Isang hapon, nagdesisyon siyang makipag-meet up sa isang katrabaho sa isang cafe. Habang naghihintay, nagulat siya nang may lumapit sa kanyang lalaki. Hi Cassandra, nanigas siya sa kinauupuan niya habang nakatingin kay Gabriel na nakangiti sa kanya. Pwede bang makitable? Kung ayos lang naman. Paghingi nito ng permiso sa kanya, agad siyang napakurap-kurap. Yes, aalis naman ako. Mabilis niyang inayos ang gamit at tumayo na. No, you can stay. Bakit aalis ka na? May meeting pa ako. See you next time. Pagkasabi noon, agad siyang nagdesisyon na umalis na. Hindi niya na hinintay ang iba pang sasabihin ng binata. Pagdating niya sa kotse niya, doon lang siya napabuntong hininga. Ang bilis ng tibok ng puso niya. At for some reason, naninikip din yun. Anong karapatan niyang kamustahin ako? Pagkatapos ng nangyari, gusto ba niyang umakto kung hindi ko siya kilala? Naguguluhan niyang tanong sa kawalan. Napahampas pa siya ng manibela bago nagdesisyon na mag-drive na pauwi. Kinabukasan, halos malaglag siya sa kinauupuan nang makatanggap ng mensahe kay Ava. Niyayaya siya nito sa isang 4 days and 3 nights trip. All expenses paid at gusto din ng babae na maging isa siya sa bridesmaid nito. Gusto niyang tanggihan ng babae pero nagbanta ito na magtatampo kung aayaw siya. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Noong sumunod na linggo rin, sinundo siya ng babae sa kanyang apartment. Cassandra, OMG, I'm so excited to spend time with you. Ngumiti naman siya ng matamis dito na agad din niyang binawi nang makita kung sino ang driver niya, si Gabriel. Gab, gonna drive us to the resort. May bachelor's party din kasi sila doon. But don't worry, different agenda naman tayo sa kanila eh. Umangkla pa ang babae sa kanya. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Nang makarating sila sa resort, nagulat pa siya nang agawin ni Gabriel sa kanya ang kanyang luggage. No, it's fine. Ako na. No, I got this. Ngumiti ng matamis si Gabriel sa kanya. Hindi naman niya maiwasan na mapatigil dahil doon. Nanginginig siyang napakuyom ng mga kamay. Hindi niya alam kung nagpapanggap ba ang lalaki na hindi siya nito kilala o hindi talaga siya nito nakikilala. Parang imposible naman yata yun. Ano, hindi niya naalala ang nangyari sa amin? Naguguluhan na tanong niya sa sarili. Napapitlag pa siya nang makitang umangkla sa braso niya si Ava. Let's go! Aya nito sa kanya. Dumiretso sila sa loob ng hotel. Ang unang agenda nila ay ang spa treatment. Doon niya nakilala ang ilang kaibigan ni Ava at kasama niya bilang bridesmaid. Pinilit niyang wag isipin si Gabriel at mag-focus na lang sa trip nila. Noong gabi, nakaramdam si Cassandra ng sakit ng ulo kaya nagpasya siyang magpahinga ng maaga habang ang ibang babae pumunta naman sa beach. Nung mag-isa na lang siya sa kwarto, nagdesisyon na siyang patayin ang ilaw at matulog na ng maaga. Pero hindi pa man siya nakakahiga nang makarinig siya ng mahihinang pagkatok. Napakunot noo siya.
Iniisip na baka isa sa mga kasama nila ni Ava ang kumakatok at may nakalimutan lamang. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at iyon ay binuksan at doon siya natigilan. Si Gabriel, nakatayo ito sa labas ng kwarto. May hawak na maliit na supot ng gamot. Bahagyang salubong ang kilay nito at tila nag-aalala. Sabi ni Ava, masakit daw ang ulo mo. Ito baka makatulong. Saglit siyang natulala bago kinuha ang supot. Salamat. May sasabihin pa sana si Gabriel pero hindi niya na hinintay. Isinara niya agad ang pinto. Dumiretso siya sa kama at inilapag ang supot sa bedside table bago humiga at pumikit. Naiinis siya sa lalaki sa presensya nito at kung gusto man itong umaktong hindi siya kilala ay kaya niyang ipakita rito na ganoon din siya. Sinubukan niyang iwasan si Gabriel kinabukasan. Maaga siyang nagising para mauna sa almusal. Iniwan niya ang mga kasama niya sa hotel room para pumunta sa dining hall pero pagpasok niya, nandoon na si Gabriel. Nakaupo sa dulo ng mesa. Tahimik na umiinom ng kape. Hindi niya ito tinignan. Kumuha siya ng pagkain at umupo sa malayong upuan. Nakatalikod halos ang katawan niya. Ngunit syempre, hindi siya nakaiwas sa lalaki dahil nilapitan siya nito. Okay ka na ba? Okay na ako, salamat. Pasensya na kung naistorbo kita kagabi. Inakala ko lang na Hindi mo kailangan magpaliwanag. Alam kong ginawa mo lang yun dahil nautusan ka ni Ava. Saglit na natahimik si Gabriel. Kita sa mukha nito ang gulat pero agad din itong napalitan ng pilit ng ngiti. Nag-alala lang ako sa'yo. Sandra! Naputo lang iba pang sasabihin ni Gabriel nang dumating pa ang mga kaibigan ni Ava. Lumapit ang mga ito sa kanya na siyang ipinagpasalamat naman niya. Tinuon niya ang atensyon sa mga kaibigan at mukha namang naintindihan ni Gabriel na ayaw niya itong kausap. Kusa na itong umalis. Noong hapon, nagdesisyon na siyang maligo muna bago sumunod sa beach. Huli na nang mapagtanto niyang naiwan niya ang panty niya sa labas. Dahil mag-isa lang siya, nagdesisyon na siyang kunin yon. Katatapos lang niyang maligo, basa pa ang buhok niya at may tuwalya lang na mahigpit niyang hawak sa katawan. Makbang siya palabas ng banyo at doon halos suminto ang tibok ng puso niya. Nandoon si Gabriel. Nakatayo ito malapit sa mesa. Tila may hinahanap at nang magtama ang paningin nila, pareho silang natigilan. Kita sa mukha nito ang matinding gulat. Gab, hindi niya na natuloy ang sasabihin. Sa pagmamadali niyang umatras, nadulas ang paa niya sa basang sahig. Napaigtad siya, nawalan ng balanse. Ingat, ngunit huli na, nadulas din ng lalaki at sa isang iglap, pareho silang bumagsak. Ramdam ni Cassandra ang pagbagsak niya sa matipunong katawan ni Gabriel. Napahawak naman si Gabriel sa balikat niya para saluhin ang ulo nitong maaaring tumama sa sahig. Parang huminto ang oras, tila ba pareho silang na-freeze kasabay nun. Ang bilis ng tibok ng puso ni Cassandra. Gustuhin man niyang gumalaw, hindi niya magawa. Ramdam niya ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang batok. Ang bigat ng kamay nito sa kanyang balikat. Pasensya na, sorry. Halos sabay din silang nakabawi. Mabilis na bumitaw si Gabriel at umiwas ng tingin. Parang ito pa ang mas nahiya. Hindi ko alam na nandito ka. Akala ko walang tao. Mabilis nitong paliwanag. Tumayo siya agad at halos tumakbo pabalik sa banyo. Isinara ang pinto at sumandal doon. Hinihingal siya at ang bilis pa rin ng tibok ng kanyang puso. What the heck? Hindi makapaniwala ang asik niya sa sarili. Nagkayakapan sila halos ni Gabriel at ngayon tila nagwawala ang puso niya at gustong lumabas dahil sa lalaki. Hindi na siya nakasunod sa beach at noong gabi kahit anong baling niya hindi siya makatulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nangyari. Sa bawat pagpikit niya, mas lalo lang siyang nagigising kaya hinayaan na lang niyang manatiling dilat ang mga mata habang nakatitig sa kisame. Madaling araw na nang mapansin niyang may mahinang galaw sa kabilang kama. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Ava. Tahimik itong bumangon. Maingat na parang ayaw makalikha ng kahit kaunting ingay. Kinuha nito ang maliit na bag at nagsuot ng tsinelas. Sandaling huminto sa may pinto na tila may iniisip bago tuluyang lumabas ng kwarto.
Nanatili siyang nakahiga, hindi gumagalaw. Tinitigan niya ang pinto na matagal nang nakasara. Hinihintay kung babalik ba agad si Ava. Ngunit lumipas ang ilang minuto hanggang 1 oras, hindi pa rin bumabalik ang babae. Nang papasikat na ang araw, tsaka lamang muling bumukas ang pinto. Si Ava yun, pagod ang mga mata, gusot ang buhok at halatang malalim ang iniisip. Maaga kang nagising, maingat niyang puna sa babae kahit pa alam niya ang totoo. Saglit na natigilan si Ava bago ngumiti. Naglakad-lakad lang ako. Tumango siya't hindi na nagtanong pa. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan. Never nagsinungaling sa kanya si Ava. Ngayon lang. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Ava. Sinubukan niyang ikibit balikat ang lahat, pero may kung anong hindi tama at mas lalong hindi matahimik ang kanyang isip. Pwede ba kitang makausap sandali? Nasa may veranda siya ng hotel nang lumapit sa kanya si Gabriel. Agad siyang napaiwas ng tingin. Naalala pa rin niyang nangyari sa kanila kahapon. Ano yun? Kinakabahan na tanong niya sa binata. Saan kayo pumunta ni Ava kaninang umaga? Diretso nitong tanong. Kami? Ulit niya ng halos pabulong lang. Tumango si Gabriel. Sabi niya kasi, kasama ka raw niya. Maaga kayong umalis. Agad siyang natigilan. Ang tinutukoy ba ng lalaki ay ang pag-alis ni Ava ng madaling araw? Idinahilan ba ng babae na kasama siya nito? Agad siyang napalunok. May kakaibang nangyayari dito pero hindi niya alam kung ano. Oo, naglakad lang kami saglit. Hindi rin kasi ako nakatulog ng maayos. Napansin niyang bahagyang sumingkit ang mga mata ni Gabriel. Para bang sinusukat ang bawat salita niya. Talaga? Tumango siya agad. Sandali lang naman, bumalik din naman kami agad. Tumango lang ang lalaki na tila ba napipilitan lang itong maniwala sa kanya. Siya nga pala, may isa pa sana akong tanong. Ano yon? Napapansin ko kasi ang sungit mo sa akin at madalas iwas ka. May galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo, sir? Na may halong sarkastiko ang pagbanggit niya ng sir. Hindi siya makapaniwalang kailangan pa siyang tanungin ito na para bang hindi siya iniwan sa ere. Sir, kailan mo pa ako naging boss? Pintor lang ako na may-ari ng pipitsuging workshop. Sandali silang natahimik na dalawa hanggang sa bigla na lang itong tinawag ng isa sa mga kaibigan nito. Napabuntong hininga si Gabriel. Mauna na ako ha? Nang tumalikod na ang lalaki, saka lamang siya napabuga ng hininga. Talaga bang hindi siya nito maalala? Pero paano at bakit? Noong tanghali, sinubukan niyang kumprontahin si Ava. Pero nginitian lang siya nito at agad iniba ang usapan. Ayaw kasi noon na lumalabas ako mag-isa kahit sabihin pa na naglakad lang naman ako sa beach. Hayaan mo na, siya nga pala, tulungan mo kong mamili ng cake design. Tila baliwala nitong sabi sa kanya. Napabuga naman siya ng hangin at napailing na lamang. Kinagabihan ay naalimpungatan siya nang makarinig ng mahinang pagbukas ng pinto. Agad niya iyong tinignan. Si Ava na naman. Maingat itong lumabas ng kwarto gaya ng mga nakaraang gabi. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya nag-atubili. Tahimik siyang sumunod kahit pa ang totoo, inaantok siya. Tinahak ni Ava ang mas madilim na bahagi ng resort at kahit kinakabahan, pinili pa rin niyang sumunod. Hanggang sa huminto ang babae, malapit sa mga puno ng nyog. Agad naman siyang nagtago sa damuhan kung saan hindi siya nito makikita. Ilang minuto siyang naghintay habang nakatitig lang sa babae. Hanggang sa nakita niya ang pagdating ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang tuluyan na itong makalapit kay Ava. Si Andrew. Nanigas siya sa kinatatayuan nang makitang lumapit ang binata sa kaibigan at mariin itong siniil ng halik. Halos mapaatras siya sa sobrang gulat. Napahawak sa damo para hindi mawalan ng balanse. Bakit nandito si Andrew? At bakit sila naghahalikan? Napakaraming tanong ang sabay-sabay na sumabog sa isip niya habang pinagmamasdan ng dalawa. Sigurado ka bang walang nakasunod sa'yo? Tanong pa ni Andrew sa kanyang kaibigan. Wala, tulog ang mga kaibigan ko. Good, stick to the plan, okay? Paalala ng binata rito. Plan? Anong plan?
Mariin niyang tanong sa isip. Kailangan nating siguraduhin na manatili si Gabriel kung nasaan siya ngayon. Sagot ni Ava sa lalaki. Yeah, Natutop niya ang sariling bibig. Anong nangyayari? Anong plano ng dalawa? At bakit kailangan nila si Gabriel? Pinanood niya ang dalawa na maglakad patungo ng pampang at sumakay ng bangka. Siya naman, dahan-dahan na umatras hanggang sa tuluyan na siyang makalayo sa madilim na bahagi ng resort. Hindi niya na alam kung paano siya nakabalik sa hotel room. Nadatnan pa niyang natutulog ang mga kaibigan ni Ava na kasama nila sa kwarto. Hindi maganda ang kutob niya sa nangyayari at kailangan niyang alamin yon. Noong sumunod na gabi, gaya ng inaasahan, muling umalis si Ava at sa pagkakataong yon, siya naman ang kumilos. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at tinahak ang daan patungo sa kwarto ni Gabriel. Ilang beses na nabanggit ni Ava ang room number ng lalaki at hindi niya alam na magagamit niya pala iyon. Pagdating niya sa labas ng kwarto ni Gabriel, ay akmang kakatok na siya nang kusang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang tulalang si Gabriel. Gulo-gulo ang buhok nito at base sa naamoy niya ay lasing ang lalaki pero wala siyang pakialam. Kailangan kitang makausap. Diretso niyang sabi, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Tumango ang lalaki. Ako rin. Agad naman siyang napakunot noo. Bubuka pa lang ang bibig niya nang bigla itong lumapit at hinapit siya sa bewang. I've been waiting for you. I like you. I really like you. Masayang bulong nito sa kanyang tenga. Napakunot ang noo niya sa narinig. Ako? Naguguluhan niyang tanong sa binata. Yes, ikaw. Hindi mo ba nararamdaman ang koneksyon nating dalawa, Cassandra? Kasi ako, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kahit si Ava ang kasama ko, ikaw pa din ang hinahanap ng puso ko. Hindi ba pumunta ka rito para sa akin? Para klaruhin ang mga bagay sa atin? Sabihin mo, pareho lang tayo ng nararamdaman, di ba? Mas sumigpit pa ang hawak nito sa kanyang bewang. Sinubukan niyang itulak ang lalaki pero mas malakas ito. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Parang sasabog na iyon sa kanyang dibdib. Doon niya naamoy ang binata. Gabriel, lasing ka ba? That doesn't change the fact that I like you. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya. At kahit inilalayo niya ang sarili dito, nagawa pa rin ito ang nais. Nahalikan siya ng binata. Nanigas siya sa pagkakatayo habang nararamdaman niya ang mainit na halik ni Gabriel. Nakalapat lang ito nung una hanggang sa nagulat siya nang bigla itong gumalaw. Gusto niyang ituloy at sundin ang itinitibok ng damdamin. Ngunit bigla niyang naalala ang kaibigan na si Ava. No, marahas niyang tinulak ang lalaki. Dahil lasing, agad itong nawalan ng balanse at bumagsak. Halos mapasigaw pa siya nang makita niyang tumama ang ulo nito sa kama. Isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw, kasunod ang katahimikan. Gabriel, marahan niyang nilapitan ng binata at sinipat-sipat. Marahas pa siyang napabuga ng hangin nang makitang humihilik na ito. Tulog na. Mabilis niyang hinila ang lalaki paakyat ng kama. Mabigat ang katawan nito kaya halos mabuwal siya sa bawat hakbang. Pilit niyang kinakaladkad ang lalaki hanggang sa maihiga niya ito sa kama. Tila hapong-hapo naman siyang napaupo sa gilid. Pinagmasdan niya ang lalaking kanina lang, akala niya wala ng buhay. Nasa ganoong posisyon siya nang mapansin niya ang bedside table. Sa ibabaw nito may maliit na lalagyan, mga pills. Hindi niya kilala ang itsura. Wala siyang matandaan na binanggit ng lalaki tungkol sa anumang iniinom nito. Kinuha niya ang lalagyan at tiningnan, pero walang malinaw na label. Hindi niya alam kung bakit ba tila kinabahan siya. Agad siyang kumuha ng isa at iyon na ibinulsa. Hindi niya alam kung bakit pero sigurado siya sa isang bagay. Mahalaga ang mga iyon at maaaring makakuha siya ng lead para rito. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa kama. Ang mga mata ay hindi inaalis sa lalaking mahimbing na natutulog. For some reason, unti-unting bumalik sa isip niya ang nangyari noong gabing yun. Nanatiling nakaupo sa gilid ng kama si Cassandra habang hawak ang maliit na kapsula ng gamot na kanina pa niya tinititigan. Anxiety meds. Bumalik sa isip niya ang sinabi ng nakausap niyang pharmacist.
May mga gamot na kapag matagal ininom, lalo na kung hindi naman kailangan, pwedeng magdulot ng mental fog. Hindi eksaktong pagkawala ng alaala pero mahihirapan kang alalahanin ng mga bagay. Napakagat siya ng labi habang dahan-dahan niyang ipinapaikot ang gamot sa kamay niya. Naalala niya ang bote ng gamot na nakita niya kagabi. Halos wala ng laman. Ibig sabihin, matagal na itong iniinom ni Gabriel. Sa 5 taon niya nakasama ang lalaki, wala itong nabanggit na anxiety o kahit mental disorder. Kung wala siyang anxiety, bakit niya kailangan ng gamot? Naalala niya ang sinabi ni Ava at Andrew. May plano ang mga ito. Hindi man niya alam pero sigurado siyang may kinalaman ng gamot sa plano nila. At maaaring iyon din ang dahilan kung bakit tila ba hindi ito nakakaalala. Pumikit si Cassandra. Pilit kinokontrol ang panginginig ng kamay niya. Isang bagay lang ang sigurado siya. Kailangan niyang makausap si Gabriel. Mabilis siyang bumalik sa hotel room nila. Halos hindi niya namalayan ang mga taong nakasalubong niya sa hallway. Ang tunog ng mga yabag niya ay ang tanging malinaw lang sa pandinig niya, kasabay ng mabilis na tibok ng puso niya. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng kwarto ng lalaki, sakto naman na bumukas ang pinto mula sa loob. Nandoon si Gabriel. Nakatayo lang ito sa harap niya. Oh, Cassandra. Bati sa kanya ng lalaki. Gabriel, kailangan nating mag-usap. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin nito. Mabilis niyang tinulak papasok ang lalaki at sumunod dito. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. Teka, Naalala mo bang nangyari kagabi? Nang makapasok sila, mabilis niyang tinitigan ng binata. kagabi? Pasensya na pero wala ko naalalang nagkita tayo kagabi. Tila binuhusan si Cassandra ng malamig na tubig. Napakuyom siya ng kamao. Sa sandaling yun, alam niyang hindi siya nagkakamali. May kakaibang nangyayari. Gabriel, kilala na kita bago pa maging kayo ni Ava. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka isang pintor, Gabriel. Ikaw ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Anong sinasabi mo? Huminga ng malalim si Cassandra at mabilis na kinuha ang cellphone mula sa bulsa niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahanap ang litrato. Ang litrato nilang dalawa nung magkasama silang pumunta sa isang conference. Ito, tayo yan, sabi niya habang iniaabot ang screen. Sa sandaling makita ni Gabriel ang litrato, nagbago ang ekspresyon nito. Napaatras ito ng isang hakbang, tsaka biglang hinawakan ng kanyang ulo. Aray! Reklamo ng lalaki, kasabay ng pagpisil sa buhok niya na para bang may humihila sa loob ng kanyang utak. Gabriel? Gulat na tawag ni Cassandra. Bigla itong napasigaw. Ang sakit! Ang sakit ng ulo ko! Napaatras si Cassandra habang nakatulala sa binata. Gab? Muling sumigaw ang lalaki. Doon na siya nakarinig ng mga yabag sa labas ng kwarto hanggang sa marahas na bumukas ang pinto. Anong nangyayari rito? Parang kutsilyong bumaon sa hangin ang malamig na boses ni Ava. Kasunod nito ang ilang kaibigan ng babae. Mabilis na naglakad si Ava papalapit kay Gabriel. Kita sa mukha nito ang galit nang lumingon ito sa kanya. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Ava sabay alalay kay Gabriel. Gusto sanang magsalita ni Cassandra. Ipaliwanag ang lahat pero walang lumabas na salita sa bibig niya. At anong ginagawa mo sa kwarto ni Gab? Muling asik ni Ava sa kanya. Napatingin naman siya sa mga kaibigan nito na nakatingin din sa kanya. Alam niyo ba na nilalandi niya ang fiancé ko? Bigla na lang umisi si Ava bago siya nilingon. Napakurap-kurap siya. Ano? Hindi. May ebidensya ako. Dugtong ni Ava, tsaka inilabas ang kanyang cellphone. Ilang pindot lang at itinaas niya ang screen. Nakaharap sa mga kaibigan nila. CCTV footage. Hotel security. Isa sa mga hotel staff ang nakakita na pumasok ka sa room ni Gabriel. Kaya naman sinumbong niya sa akin ng lahat. Isa pa, kakilala ko ang co-owner ng hotel na to. Kaya malinaw ang lahat, Cassandra. Safe kami dito dahil maraming mata ang nakatingin for our safety. Kaya binabantayan ng lahat ng mga kilos mo. Dahil VIP clients kami rito. Kilala nila ang fiancé ko.
Na akin lang dapat pero may ibang babae na bigla na lang nangati at pumasok sa kwarto ng boyfriend ko. Ahas ka! Narinig niya ang pagsinghap ng mga kaibigan ni Ava. Hindi totoo yan. Then explain this. Bakit ka pumasok sa kwarto ng fiancé ko kagabi? Nanginginig siyang napatitig sa babae. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo. Hindi ka makasagot, di ba? Itatanggi mo pang ahas ka? Leave! Sigaw nito sa kanya. Agad naman niyang naramdaman ang paghila ng mga kaibigan nito. Nagpumigla siya pero hindi siya pinakawalan ng mga babae. Kaya naman, tinitigan niya si Ava. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong malalaman ko kung anong mga ginagawa mo. Nakita niyang napangisi si Ava. Isang ngisi na kailanman hindi niya nakita sa babae. Go ahead. He will still marry me no matter what. Dahil sa nangyari, tuluyang naputol ang kanyang bakasyon. Wala pang isang oras ay nasa eroplano na si Cassandra pauwi ng Maynila. Dala ang mga tanong na mas mabigat pa kaysa sa maleta niyang halos hindi niya naisipang i-unpack. Sa Maynila, doon siya nagsimulang mag-isip. Ginugol niya ang mga araw sa paghahalongkat ng kahit anong pwedeng magbigay linaw. Tungkol sa gamot, sa kondisyon ni Gabriel, at higit sa lahat kay Ava. Hindi siya kontento sa mga hinala lamang. Kailangan niya ng sagot. Hanggang isang text ang matanggap niya. Mula iyon sa isa sa mga bridesmaid ni Ava. Hey Cassandra, gusto sana kitang makita kung ayos lang sa'yo. May papakita ko at aaminin na rin tungkol sa totoong identity ni Ava. Napahigpit ang hawak niya sa phone na nabasa. Totoong identity ni Ava? At anong nalalaman nito? Nagpasya silang magkita ni Raven sa isang cafe. Halatang kinakabahan ng babae. Paulit-ulit na hinihimas ang tasa ng kape. Iwas tumingin. Ayoko sanang makialam pero hindi tama yung nangyari sa'yo. Alam ko ang relasyon ni Ava sa ibang lalaki. Minsan ko silang nahuli at sinubukan ko siyang kausapin. Pero iba ang ugali ni Ava. Parang hindi siya ang kaibigan na nakilala ko years ago. Actually, noong gabing sinundan mo siya, nakasunod din ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero may recording ako ng pag-uusap nila. Bumuntong hininga siya. Actually, may isa akong bagay na hindi maintindihan. Pag-amin niya sa babae. Ano yun? Doon niya ipinaliwanag ang lahat. Ang tungkol sa gamot, ang totoong katauhan ni Gabriel at ang pagiging boss niya rito. Sa tingin mo ba, may kinalaman siya sa biglang pagkawala ni Gabriel at sa pagkawala ng alaala nito? Tumango ang babae. Yes, at kita mo naman ang sumakit ang ulo ni Gabriel. Naroon siya para manipulahin ang sitwasyon. At kung tama ang hinala ko, si Andrew ang susi ng lahat. Tutulungan kita. Tila ba sigurado na si Raven? Magsimula tayong mag-imbestiga. Ginugol nila ni Raven ang oras sa paghahanap ng mga butas kay Ava at maging ang pamumuno ni Jigs ay kanilang kinwestiyon. Hindi nagtagal, nakakuha na rin sila ng ilang dokumento, CCTV footage at screenshots. Ipinakita ni Raven sa kanya ang ilang lumang records at mga mensahe. Makikitang palaging umaalis ng condo unit si Ava sa madaling araw at babalik bago mag-umaga. Hindi tayo sigurado pero alam natin na isang tao lang ang kinikita niya. Dito, sagot ng babae, itinuturo ang screen. Ayon sa CCTV ng compound, may nangyaring aksidente kay Gabriel pero ang nakakagulat. Tinitigan ni Cassandra ang screen. Ano? Walang nahanap na katawan. Ang nakalagay lang sa report, hindi natagpuan ng binata. Ilang linggo lang ang nakalipas at may isang Gabriel Watson na. Isang pintor na boyfriend ni Ava. Paliwanag ni Raven sa kanya. Parang tumigil ang oras para kay Cassandra. Nanginginig siyang napaayos ng tayo. So wala talagang Gabriel Watson? Tumango si Raven. Meron, pero he died years ago. Isang pintor. Mukhang pinaniwala nila si Gabriel sa isang katauhan na malayo sa tunay na siya. At dahil walang maalala, naging madali para sa kanila. Ipinalit nila si Jigs. Tanong niya sa babae. Yes, kanang kamay siya ni Andrew. Alam mo ba kung bakit? Sino ang nakikinabang sa pagkawala niya? Tumigil si Cassandra bago tumango. Bago siya maaksidente, narinig kong gustong kunin ni Andrew ang kumpanya at maaaring iyon ang dahilan kung bakit ginusto nila na patayin siya. Huminga ng malalim si Cassandra. Hindi pa rin siya makapaniwala
na nasa harap siya ng bagay na akala niya ay sa isang telenovela lang nangyayari. Tumitig siya sa laptop, sa mga lumang footage, sa mga screenshot at kay Raven. Kailangan nating maging maingat. Kung mali ang hakbang natin, mas lalong mapapahamak si Gabriel. Naging mas maingat sila ni Raven noong sumunod na araw. Kaya naman halos mahimatay siya nang makita niya si Gabriel sa labas ng apartment niya isang gabi. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Agad niyang hinila ang lalaki papasok bago marahas na isinara ang pinto. Diyos ko, paano mo nalaman kung nasaan ako? Cassandra, itinigil ko na. Itinigil ko na ang gamot. Talaga? Naalala mo na ba kung sino ka? Hindi lahat pero may ilang parte kong naaalala. Ang alam ko lang ay nagmamaneho ko hanggang sa naaksidente ako. Hindi siya nakasagot at tumulala lang sa kawalan. Kaya ako nandito, Cassandra. Kailangan kong malaman ang lahat at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pinikit ni Cassandra ang mga mata niya bago bumuntong hininga at isa-isang sinabi dito ang totoo. Siyempre, hindi niya binanggit ang deal nila. Sinabi niya lang dito ang ilang pangyayari at ang pagkawala ng lalaki. Nang matapos siya, tumulala sa kawalan si Gabriel. Nanggigilid ang luha. Yun ang dahilan kung bakit sa tuwing iisipin ko ang mga memories ko ay parang may kakaiba. Dahil hindi naman pala ako si Gabriel Watson. Anong plano mo ngayon? Naguguluhan niyang tanong sa binata. Tumingin sa kanya si Gabriel. Kailangan ko ng tulong mo para ma-expose ang dalawa. Kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila sa akin. Noong gabing yon, nagsimula na silang magplano ng magiging hakbang nila. Ipinakita ni Cassandra sa lalaki ang lahat ng nakalap nilang impormasyon ni Raven at agad naman na nagpasalamat sa kanya si Gabriel. Maraming salamat. Pilit naman siyang umiti sa binata. Kahit pa masakit sa kanyang isang bagay na sa lahat ng alaala nito, hindi kasama sa mga iyon ang nangyari sa kanila. Mabilis silang nagsimula magplano. Nagbayad sila ng tao para sundan si Jigs at si Andrew. At gaya ng inaasahan, nakita niyang laging nagkikita ang dalawa. I think, alam na nilang may naaalala na ako. Panimula ni Gabriel. Gusto ni Ava na dagdagan ko ang dosage ng gamot, pero hindi ako pumayag. Nanatili siyang tahimik. Sa annual party ng kumpanya, kailangan nating makapasok at i-announce sa mga tao ang nangyari. Kailangan kong ipaalam sa daddy ko na inaahas na ang kumpanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Habang pinag-uusapan nila ang bawat detalye, unti-unting bumalik ang koneksyon nila. Paminsan-minsan, napapansin ni Cassandra na nakatitig sa kanya si Gabriel. Ayaw man niyang bigyan iyon ng meaning, naiilang pa rin siya. Hanggang sa dumating na ang annual party ng kumpanya. Sa labi pa lang, kitang-kita na ang karangyaan ng lugar. Agad na napansin ni Cassandra na naroon ang stepmom ni Gabriel at si Andrew. Nakikisalamuha lang na para bang wala silang ginagawang masama behind the doors. Kaya naman laking ngisi niya nang pumasok siya sa loob ng bulwagan kasama si Gabriel. Kitang-kita niya kung paano mawala ang kulay sa mukha ng mag-ina. Halos lahat din napatingin sa kanila, halatang gulat na gulat. Gabriel? Gulat na sambit ng ama ng binata. Bahagya pang nanginginig ang boses. Ikaw ba yan? Nagbaw lang si Gabriel sa ama bago dumiretso sa stage. Maiilan pang pumigil sa lalaki pero hindi ito nagpatigil. Tumayo si Gabriel sa gitna ng hall. Diretso ang tingin kay Jigs at kay Andrew. Panay bulungan ang maririnig sa mga empleyado. Good evening to all of you. Malakas ang boses na ani Gabriel habang nakatingin sa mga kasamahan nila. Nakangiti ito na para bang wala itong kahit anong gagawing kakaiba. Nag-i-enjoy ba kayo? Iba-iba ang ekspresyon ng crowd. May mga sumagot ng oo at may ilan naman na hindi alam kung magsasalita ba o ano. How about you, Jigs and Andrew? At pati na rin sa inyo, mahal kong stepmother. Are you all enjoying the act? Tila nang uuyam na tanong nito. Agad naman na sinenyasan ng stepmother ng lalaki ang guard para pigilan ang binata. Pero sinabi ng daddy nito na hayaang magsalita si Gabriel. Kita niya kung paano tila nahihintakutan ang babae. 6 months ago, isang aksidente ang nangyari sa akin
at nawalan ako ng alaala. Nagsimulang magbulungan ng crowd, mga nagulat sa revelasyon ng lalaki. At oo, hindi lang yun basta aksidente. Dahil pakana yun ng magaling kong stepmother at kapatid. Hindi totoo yan. Naputo lang iba pang sasabihin ng stepmother ng binata nang ito ay magpatuloy. Ginawa nila yun dahil kahit anong mangyari, ako pa rin ang heir ng kumpanya. Iniisip nilang alisin na lang ako sa mundo para mapunta sa kanilang mana. Tila tumigil ang oras. Maraming bisitang napalingon sa mag-ina. May ilan pang nagbulungan sa likod nila. Napatayo naman si Jigs. Nanginginig ang mga kamay. Hindi yun totoo. Yeah, I forgot to include Jigs. Pagkasabi nito noon, may kung anong nag-play sa kanilang background. Mga screenshot, CCTV footage at usapan ni Ava at Andrew tungkol sa plano. Tumayo si Andrew. Balisa itong nakatingin sa kanila. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Gabriel. All you have is a fabricated evidence. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, tumayo ng daddy ni Gabriel at dinuro ang mag-ina. You have 10 minutes to leave this party, or else. Agad na umiling ang stepmother ni Gabriel. Honey, don't say anything like this please. Honey, don't say anything like this please. Pakiusap nito at akmang hahawakan ng lalaki nang tapikin nito ang kamay niya. Call the police. Uncle, sorry, magpapaliwanag ako. Si Andrew ang may pakana ng lahat. Huwag niyo akong idamay. Marahas na pakiusap ni Jig sa uncle, pero sinamaan din siya nito ng tingin. You're fired. Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakatapak pa sa kumpanya ko kahit kailan. Nagagalaiting sigaw nito sa kanya. Isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa labas. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ang mga uniform police officers. Isa-isa nilang hinuli si Jigs, si Andrew at ang stepmom ni Gabriel. Honey, you can do this to me. Sigaw ng stepmom at sinubukan pang hawakan ng asawa nito. Pero huli na, hindi na siya pinakinggan ng lalaki. Don't touch me, wala akong alam dito. Sigaw naman ni Jigs sa mga pulis bago nagsimulang magwala. Nagkagulo ang labi. May ilan na natakot nang manlaban si Jigs sa mga pulis. May ilan pang nagtakbuhan sa takot. Sa gitna ng gulo, bigla na lamang bumagsak sa sahig si Gabriel, hawak ang ulo na nakapikit. Gabriel, anong nangyari? Sigaw ni Cassandra bago mabilis na lumapit sa binata. Sinubukan pang magsalita ni Gabriel, pero nanginginig na ang mga kamay nito sa huli. Nawala ng lalaki ng malay. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya habang inaalalayan si Gabriel. Ang bilis ng tibok ng puso ni Cassandra. Nanginginig siya sa pinaghalong takot at pag-aalala. Hindi na nga niya namalayan na nasa hospital na siya. Napagtanto na lang niya iyon nang lapitan siya ng daddy ni Gabriel. I thought he died. Ipinagluluksa ko na ang katawan ng anak kong buhay pa pala. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng matanda. It's my fault that I believe Andrew and my wife than my own son. Akala ko'y mas magiging maayos kung pantay ang pagtingin ko sa kanila pero hindi. This is all my fault. Hindi halos alam ni Cassandra kung aaluin ba ang matanda o hindi. Sa huli, nanatili siyang tahimik. Thank you for saving my son. You're his fake wife, right? Nahihiya siyang napatango. Don't worry. I know. Bago ka pa niya dalhin sa mansyon ay alam ko na ang totoo. Akala niyo ba hindi ko binabantayan ang galaw ninyong dalawa sa kumpanya ko? Alam ko lahat ng nangyayari, kahit pa hindi ako present sa opisina. Umuwi rin siya matapos malaman na stable na ang kalagayan ng lalaki. Ayon sa mga doktor ay dahil lang iyon sa stress, kaya naman nahimatay ito. Pagdating sa kanyang apartment ay tulala lang na nakatingin si Cassandra sa kawalan. What now? Ano nang gagawin niya ngayon? Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, nagdesisyon siyang mag-resign na lang at maghanap ng ibang trabaho. Hindi naman nagtanong ang HR noong nagpasa siya ng resignation letter. Noong matapos siyang magpasa, dumiretso siya sa hospital para dalawin lang sana si Gabriel. Pero nagulat siya nang makitang gising na pala ang lalaki. Cassandra, kumusta? Napatigil siya at napatingin dito. Tulala siya't hindi makapaniwala.
Iba ang aura nito ngayon. Iba rin ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nakakaalala ka na ba? Alanganin niyang tanong sa lalaki. Oo, salamat sa'yo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa susunod na yung deal ha, kapag magaling na ako, kalimutan mo na yon. Cassandra, pasensya na sa lahat ng nangyari. Hindi ko ginusto ang lahat ng yon. Kaya ako umalis nung umagang yon ay dahil tinawagan ako ng stepmom ko. Sinabihan nila ako na inatake raw si daddy sa puso. Nagmamadali akong pumunta. Doon ako na aksidente. Nawalan ako ng alaala, Cassandra. Lahat ng nangyari, nawala sa isip ko hanggang sa makilala kita ulit at unti-unting bumalik ang aking alaala. Humarap ang binata sa kanya. Puno ng pagsisisi ang mga mata nito. Pasensya na kung sa tingin mo, iniwan kita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng nangyari. Salamat sa pagtulong sa akin. Naramdaman niyang paghawak nito sa kamay niya na nanginginig na ngayon. Kaya if you let me, gusto ko sanang ayain ka sa isang date. Cassandra, let me take responsibility for what happened. Hindi siya agad nakasagot. Napatitig lang siya sa lalaki. Imbis na mga ibang bansa, nagdesisyon na lamang si Cassandra na magtayo ng sarili niyang estudyo gamit ang ipon niya sa ilang taon na pagtatrabaho. At oo, pumayag siyang makipag-date kay Gabriel. Kaya naman, palagi na silang magkasama. At syempre, napilit siya nitong ituloy ang deal nila. This time ay sa personal studio na niya. Siguraduhin mo lang na gwapo ko dyan ha. Banta nito bago nagsimulang pumusing ulit. Napairap naman siya. Ayusin mo, hindi ako makapag-focus. Syempre, sa ganda ba naman ng katawan ko, mahihirapan ka talaga niyan. Pagyayabang nito sa kanya. Break nga muna, ang gulo mo. Agad naman itong nagdamit at pangiting-iting lumapit sa kanya. Niyakap siya nito bago hinalikan sa noo. Galit ka na ba? Sinamaan lang niya ng tingin ng lalaki. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Isinali ni Cassandra ang painting nila ni Gabriel sa isang contest sa Amerika. Noong gabi ng announcement of winners ay magkasama sila ni Gabriel na manood sa venue. Magkahawak ang kamay nila habang ina-announce sa stage ang panalo. Good evening everyone. I know you guys have been waiting for this night, so let's get to the point. Bati ng isa sa mga judge. Binuksan nito ang envelope bago muling tumingin sa kanila. The winner of this competition is Miss Cassandra Sanchez. Wala sa sariling napatayo siya habang nakikinig sa mga palakpakan ng mga tao. Nanginginig ang mga kamay niya na lumingon kay Gabriel. I won. Hindi makapaniwalang sabi niya rito. Congratulations. Masayang sagot nito sa kanya. Nanginginig pa siya habang naglalakad papunta sa stage. Halos hindi niya maramdaman ang paa niya. Habang tinatanggap niya ang award, tila ba siya'y nasa alapaap. Oh wait, bigla na lang tumigil ang judge bago ngumiti. I think Miss Cassandra's boyfriend has something to say. Napalingon siya kay Gabriel na hindi niya alam na nakasunod pala sa kanya. Nangunot pa ang noo niya rito bago napatingin sa judge. Nakita niyang nag-thumbs up ang judge sa binata. Ano to? Naguguluhan niyang tanong. Nagulat pa siya noon nang bigla na lang lumuhod ang binata habang matiim na nakatingin sa kanya. Nagsimulang magsigawan ng mga tao, dahilan para lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nagsimula na siyang mahiya. Cassandra, alam kong napakaikling panahon lang mula nang magkasama tayong mag-date. Pero hindi ko na kayang patagalin pa. Inilabas nito ang isang maliit na box bago ngumiti sa kanya. Mas lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Napatulala naman si Cassandra habang titig na titig sa lalaki. Cassandra, gusto mo bang maging kasama ko habang buhay? Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang napaiyak si Cassandra. Dahan-dahan siyang tumango. Oo Gabriel. Ngumiti si Gabriel at sa isang iglap, agad itong tumayo at mariin siyang niyakap. Sa pagyakap sa kanya ng binata, ay tila huminto ang kanyang mundo. Sa wakas, matapos ang lahat ng gulo, lihim at laban, magiging masaya na rin sila. Lumipas ang ilang buwan,
Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw sa dalampasigan ng Batangas, marahang sumasayaw ang mga alon habang ang hangin nagdadala ng halimuyak ng dagat at mga bulaklak na nakahanay sa puting pasilyo. Isang simple ngunit napakagandang beach wedding ang inihanda para kina Cassandra at Gabriel. Isang seremonyang puno ng pag-ibig, kapayapaan at bagong simula. Habang naglalakad si Cassandra sa buhangin, suot ang kanyang bestidang tila hinabi mula sa liwanag ng araw, hindi niya mapigilang lumuha. Sa harapan niya ay si Gabriel, nakangiti at nanggigilid din ng luha. Naroon ang lahat ng kanilang mga kaibigan, ang mga taong naging saksi sa kanilang luha, pag-aaway, lihim at mga laban sa buhay. Ngayon, sila rin ang saksi sa kanilang pinakamasayang araw. Sa reception area na itinayo sa gilid ng dalampasigan, may isang espesyal na bahagi na agad umagaw ng pansin ng lahat. Isang gallery ng mga ipininta ni Cassandra. Mula sa kanyang mga unang obra hanggang sa pinakahuli niyang likha. Bawat isa nagsasalaysay ng kanyang pinagdaanan. Sa gitna nito ay isang bagong painting. 2 figurang magkahawak kamay sa dalampasigan. Nakatanaw sa iisang direksyon. Ang pamagat, sa wakas tayo. Nang magsimula ang programa, tahimik na tumayo ang ama ni Gabriel. Marami ang nabigla nang siya mismo ang humawak ng mikropono. Sa unang pagkakataon, wala ang kayabangan sa kanyang tinig, kundi kababaang loob. Gabriel, hinihingi ko ang pagkakataong to para magpasalamat at humingi na rin ng pasensya. Marami akong pagkukulang bilang ama. Marami akong panahong nawala at mga pagkakataong hindi ko pinili ang sarili kong anak. Saglit siyang tumingin kay Gabriel na mariing hawak ang kamay ni Cassandra. Pero ngayon gusto kong bumawi. Ibinunyag niya ang kanyang regalo sa bagong mag-asawa. Isang house and lot, may kasamang kotse. At sa loob ng bahay na iyon ay may isang kwartong nakalaan na para sa magiging apo niya balang araw kahit wala pa itong nabubuo. At kukunin ko na rin ang oportunidad na ito para mangako. Anya habang nanggigilid ang luha. Na wala na akong ibang pagbibigyan ng pagmamahal ko, kundi ang anak ko, ang asawa niya at ang magiging apo ko sa hinaharap. Napuno ng palakpakan ng buong lugar. May mga napaluha, may mga napangiti. Si Gabriel ay lumapit sa ama at ito ay niyakap. Isang yakap na puno ng kapatawaran at pagtanggap. At ng gabing yon, habang masayang kumakain at nagkukwentuhan ng lahat, isang malakas na kalansing ng tinidor laban sa glass diningware ang umalingaw-ngaw. "Kiss!" Sigaw ng mga kaibigan. Nagtawanan ng lahat. Magkahawak kamay na tumayo sina Cassandra at Gabriel sa gitna. Ilang segundo silang nagkatitigan. Parang bumalik sila sa araw na una nilang piniling lumaban para sa isa't isa. Habang may isang pusong pansamantalang nakalimot at muling nakaalala. Marahang hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Cassandra at hinalikan siya. Isang halik na hindi lang pangako ang bitbit, kundi pagtupad sa lahat ng pinaglaban nila. Pagkatapos, magkadikit ang kanilang mga noo. I love you, baby. Bulong ni Gabriel. I love you, Daddy. Sagot ni Cassandra sabay ngiti ng matamis. Sa ilalim ng mga bituin at sa saliw ng alon, nagtapos ang gabi sa tawanan, musika at sayawan. At sa wakas, matapos ang lahat ng gulo at unos, natagpuan din nila ang kanilang payapang habang buhay.